Sumayin mo ang Panginoon. at sumayin. Ngayon po ay Miyerkules Santo. Kung tawagin natin ay Spy Wednesday. Ito yung araw na ipinagkaloob ni Judas sa Jesus. Pagpapaalala namin mga tao, mga kung tawagin natin ay mga nagtaksi, mga traidor, kung tawagin natin. Bahagi yun ng karanasan na sabi natin ito ay ginagawa ng mga dati ng mga kakilala, kaibigan, ng mga malapit sa iyo. Hindi ito ginagawa ng mga kaaway. Ito yung mga dati ng kasamahan. Sa Ebanghelyo na pakinggan natin mula sa Ebanghelyo ni San Juan ay may halata, yung ipinagkano ni Judas ay 30 sa nagpipila. Well, nung panahon ni Jesus ay mas malaking halaga ng pila kaysa sa dito. So, bahagi yun. May mga panahon na iba-iba yung halaga ng tinatawag natin pamalit ng pera. So ngayon, mas mahalaga yung ginto kaysa sa ganso. Pero mayroong story na mas mahalaga ang ganso kaysa sa ginto. So marami yung interpretation kung gaano ito kahalaga. So bahagi yun. Kaya lang, sabi nga, hindi ito question na kung magkano. Ito ay question na ipinagpapalit mo sa Jesus sa ibang bagay. O ipinagpalit mo ang iyong relasyon sa ibang bagay. Maaaring sa tingin mo ay malaki o maliit. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga yan ay ipinagpalit mo. Kaya nga minsan ay may iba-iba lang tayong presyo. Kaya makita natin dito yan na pinagpalit ni Judas ang kanyang pagkilala at ang kanyang ugnayan kay Jesus. So hindi naman mo sinasabi na kung hindi man sa kanyang pinagpalit ni Judas, hindi na dadaan sa Jesus sa nabanggit ng mga paghihirap at pagkamatay at maging pagbuhay. Hindi, iwanan mo yung pinakayan sa Ebanghelyo ni San Juan na bahagi ito, maaaring ibang ang tao. Pero yung siguro pag nilayan natin dito ay yung mga itinutuloy natin mga mahalagang bagay, tao, o kahit na natin pananampalataya ay baka ipinagpapalit din natin. Bahagi yun. Pagkakataon na, there is always a tendency. Kasi bahagi ito na karanasan natin bilang mga tao. At pinaalalahanan tayo ng Diyos na huwag tayong mapatuloy
lalagyan niya ng presyo yung ating pinaniniwalaan at gusto niyang ito ay palitan. Maaaring bahagi yun na kung saan ay nakikita natin na ito yung kinakailangan natin pag-ingatan. Sabagat, sabi nga natin, ito ay kuminsan din, malakas yung hatang. Kaya nga maganda yung pinahayag ni Judas, magkano ibibigay mo para ipagkaluloko sa Jesus. So, pero ito yung idulog natin sa harapan ng pumika pa. Mag-ingat po tayo. Sabagat, sabi nga namin, ay ang demonyo ay palagi naghahanapin ang pagkataon na sisingitan tayo sa mga pagkilos na maaaring hindi natin namamalayan natin ipinapapalit na pala natin ang bahagi ng ating pananampalataya o ng ating relasyon sa Diyos at sa kapwa sa mga bagay na kuminsan ay binibigyan natin ng higit na halaga sa pag-aakalang ito ay kayang tumbasan ng mga bagay na ipinagpapalit natin. Kaya kinakailangan din natin ng mas malalim na pag-inilay. Sapagkat kinakailangan natin ng katatagan ng kalooban na panghawakan ang ating mga itinuturing na pinaniniwalaan at pinahahalagahan. At ito yung ipanalangin natin, yung katatagan ng kalooban at yung katatagan ng ating pananampalataya. Bahagi o yun, sabi na natin, hindi o yung question na maliit na bagay lang ang pinagpalit. Pero, ipinagpalit pa rin. Sabi nga, it's not a question of pressure kasi maaaring simpa, maliit lang yan. Maaaring sa iyo, malaki na yan. Pero ang tanong ay, ipinagpalit mo ba? Ipinagkaluluwa mo ba? Yung mga itinutuloy yung mga mahalagang mga bagay, lalong-lalo na sa pagpapagnayin natin sa Diyos. Bahagi din mo yun, no? Sabi ko nga, kuminsan sa atin, bilang mananampalatayang Kristiyano ng Katoliko, yung pagsimbang lang natin pag-araw ng linggo, saan natin ipinagpapalit, hindi natin matampanan. Bakit? Sa pag-akala natin, yung mga bagay na ipinagpalit natin sa apodang ito, sa pag-isipan natin pag-araw ng linggo, ay inaakala natin na mas mahalaga ito kaysa sa pag-isipan natin pag-araw ng linggo. Yun ay alin, sabi ko natin ito, nabudol tayo, no? Nabudol tayo. So katulad ni Judas, nabudol siya ng 30 pirasong pila. Tayo, baka yung tayo hindi natin namamalayan, nagpapabudol tayo. Kaya yung ilang mga tungkulin at mga gawain natin, bilang isang mabuting tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, ipinagpapalit natin. So, hilingin natin yung natin siya na yung tibay ng kalooban na may mga bagay na hindi dapat natin ipinagbibigay o ipinagpapalit. Pangalawa,
hindi pa nakaraan kahapon, Martes Santo, ay alin? Kasi nung Martes Santo ay alin, yung si Judas at saka si Pedro, yung nagkanulo at nagtakwil. Pero si Pedro, anong ginawa ni Pedro? Ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Si Judas, nagpakamatay. So, bahagi yun na sa pagkakataon nito, makita natin na nawa kung sakaling may mga pagkakataon, mga ipinagpalit natin yung gawain na naging natin na kung saan nakitang mahalaga ay ginawa ay magbagong buhay tayo, magsisi at umalikod sa ating kasalanan at magbalik doon sa Diyos. Hindi para sumuko at talong malulod sa kapahamakan katulad ni Judas.